Paano kung ito'y ay kadugton sa unang maikling kwento? Unti-unting bumalik ang sigla ni Quago, ngunit habang patuloy silang nagtutulungan, nagsimulang makaramdam ng selos si Quago. Napansin niya kung gaano kaganda at kaayos ang pugad ni Loro, malawak, matibay, at napapalibutan ng mga magagandang puno. Naiisip ni Quago na mas maginhawa ang buhay sa pugad ni Loro kaysa sa muling pagtayo ng sarili niyang pugad. Isang gabi habang si Loro ay mahimbing na natutulog, nagpasya si Quago na may lihim na layunin. Lumapit siya sa isang grupo ng mga ibon sa kagubatan at nagbitiw ng mga salitang may pakundangan ngunit mapanira. "Narinig ninyo ba ang balita?" tanong ni Quago sa mga ibon. Sinasabi nila na si Loro ay hindi na maasahan. Ang kanyang pugad ay baka malugi sa unang bagyo. Ang kanyang pagkakaibigan ay tila ba'y may kapalit. Ang mga ibon, na hindi pa rin ganap na nakakatiyak, ay nagsimulang magduda kay Loro. Samantalang si Loro, na naiwan sa kanyang pugad, ay nagpatuloy sa pagtulong sa mga naiwang ibon at hindi nagbigay pansin sa mga tsismis. Sa ilalim ng malamig na ulan, iniisip ko ang mga bituin, sabi ni Loro sa kanyang mga bisita habang sila'y nag-aalaga ng mga halaman. Hindi ba't ang tunay na mga bituin ay laging nariyan kahit na hindi natin sila nakikita? Isang araw, muling dumating ang matinding bagyo. Dahil sa matibay na pagkakagawa ng pugad ni Loro, nakaligtas ang mga ibon na nanatili sa kanyang tabi. Samantalang si Quago, na nag-iisa at tinangay ng hangin ang kanyang plano, ay muling nawalan ng tahanan. Nakita ni Loro si Quago na naglalakad sa ulan, wala nang matutuluyan. Malumanay niyang sinabi, "Quago, ang bagyo ay nagbigay linaw sa ating mga puso. Ang tunay na pagkakaibigan ay hindi nasusukat sa pabor, kundi sa katapatan at malasakit." Ang mga bituin ay hindi naglalaho, ngunit ang mga ulap ng kasinungalingan ay panandalian lamang. Si Quago, na puno ng pagsisisi, ay napaiyak sa harap ni Loro. "Ikinalulungkot ko, Loro. Ang aking kapangyarihan ay nagdala lamang sa akin ng pag-iisa. Natutunan kong ang tunay na kaibigan ay hindi ang nagtataksil, kundi ang laging naroon sa oras ng pangangailangan. Shiminet lang!"